Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Ang ating pag-uusapan sa ngayon, ito pa rin ating volleyball series na kung saan ay doon sa ating mga previous video ay napag-usapan natin ang Team Alas at itong magiging hamon dito sa Creamline. But today's video ay ating pag-uusapan itong magiging hamon naman at medyo mahihirapan na makapag-finals itong Chocomocho Flying Titan. So ito yung ating sasagutin kung bakit medyo mahihirapan at ano ba yung mga hamon na kinakaharap ngayon ng Chocomocho dito sa PVL Open Conference. Kasi lagi nga nating sinasabi, hindi na puro Pinoy yung mga kalaban nila, merong mga import na galing sa ibang bansa. Okay, kasi meron tayong mga nasagap na impormasyon mga kapolitika na kung saan ay yung magiging format di umano ng PVL Open Conference ay magkakaroon ng Pool A at meron ring Pool B. So ginagaya yung format sa ibang bansa na kung saan yung per pool ay maglalaban-laban and then sasalain yung final 2. So merong final 2 sa Pool A, meron ring final 2 sa Pool B at yun ang maglalaban-laban sa semis at sa finals. So ito yung base sa ating nakalap na impormasyon at yung mga kumakalat na information online, ito yung maging Pool A mga kapolitika na maglalaban-laban para sa final 2. So yung Pool A, andyan yung Creamline Cool Smasher, andyan yung Cherry Tigo, yung PLDT, yung Next Led, Farm Fresh at Zeus Coffee. Now sa Pool B naman, andyan yung Chocomocho Flying Titans, yung Petrogas, Signal, Akari, Galleries, and Capital One. So bakit natin nasasabi na medyo mahirapan itong Chocomocho Flying Titans? Kasi doon sa ating previous video ay napag-usapan natin na absent itong si Rondina na kung saan siya yung naging reason bakit nabuhat yung Chocomocho Flying Titans doon sa nakaraang liga papunta sa finals, kung kaya sila yung naging silver medalist doon sa kakatapos lang na PVL All Filipino Conference. But ngayon sa Open Conference ay yung sa Pool B talaga, ang sinasabi nga nila ay ito daw ay mapanganib na pool kasi dito yung mga magagaling, medyo mahirapan ang Chocomocho na may angat yung kanilang team kasi ang maglalaban-laban dito mga kapolitika, andito yung Petrogas, yung Signal at yung Akari. So alam naman natin na matinik din yung maging import ng Akari. And yung apat na ito ang maglalaban-laban kung ikukumpara mo dito sa Pool A na ang maging kalaban lang ng Creamline Cool Smasher ay yung Cherry Tigo at yung PLDT. Okay, so masasabi natin na medyo good news yung dito sa side ng Pool A ng Creamline na kung saan dalawang team lang yung kanilang mga kalaban dito. Medyo tatlo sa Pool B ang mga kalaban ng Chocomocho Flying Titans para sa Final 2. Kung kaya sinasabi natin mga kapolitika na medyo mahirapan na rin sila at wala na rin yung kailang tagabuhat na si Rondina. But I think meron rin namang mga adjustment na gagawin itong kanilang coach na si Dante Alinsunurin dito sa mangyayaring PVL Open Conference kasi sinasabi nga nila na kung saan ay pressure daw itong Creamline Cool Smasher sa sunod na PVL Open Conference. But on the other hand, mas pressure rin itong sa Chocomocho Flying Titans kasi dito sa Pool B ay marami silang mga kalaban at final 2 lang yung makukuha. Ganun din dito sa Pool A. Kasi dito sa sa Chocomocho Flying Titans ay tatlo yung makalaban lang na team na malalakas. But actually sa ating personal na analysis, ganun rin naman kasi sa kung isang team lang, isang pool lang yung maging format ng PVL Open Conference, ganun rin kasi pag-aagawan nyo yung Final 4 para maglalaro sa semis at sa final. So ganun din, iniba lang yung format. Yun nga lang ay talagang dito sa Pool B medyo malalakas talaga yung makakalaban nila, most especially itong Signal, Petrogas at Akari kasi meron na silang import ngayon. Hindi natin alam kung ano ang maging laro. At itong Capital One, nakikita ko rin na isang promising team mga kapolitika. Okay, so sa tingin naman natin dito ay fair lang itong nangyayari ngayon na medyo challenges dito sa paparating na PVL Open Conference. Kumbaga dito masusubok kung hanggang saan talaga yung abilidad at skills ng mga manlalaro, especially dito sa
sa nag-gold at silver medalist sa katapos lang na PVL Open Conference na itong CCS at itong Chocomocho Flying Titans. Kumbaga dito masusubok yung kanilang galing at yung kanilang abilidad sa paglalaro ng volleyball. Well mga kapolitika, ang ating masasabi dito ay talagang maganda at medyo exciting itong mangyayari ngayon na liga sa mga susunod na araw. Yan ang ating abangan at ang ating talagang sasaksihan sa kanilang susunod na laro. Kayo mga kapolitika, ano ang inyong masabi? Talaga nga bang mahihirapan itong Chocomocho Flying Titans sa susunod na PVL Open Conference? Please comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para kayo ay updated dito sa ating mga latest issue.